dahil napakabuti ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Kaninang umaga, tunay nga pag kumilos ang Panginoon, we cannot contain. No? Yung bang hindi natin mapigilan ang pagtrabaho ng ating Panginoon. Kaninang umaga, sabi nga lang, bakit saan ang mga tao? But thank you God. Hallelujah. Dahil andito tayong lahat sa kanyang tahanan. Amen? Hallelujah. At ganun din sa kabutihan niya sa ating buhay. Salamat din sa bawat kapatiran, lalo ng ating pong mga kapatiran na nagbakasyon. Salamat sa kanilang buhay, nakabalik silang ligtas at pagmamahati. Hallelujah. Lalo na kay Mami Jem. What's the good news? The Philippines. Na siya po ay nagpakasal ng kanyang anak. At ganoon din kay Ate Herminia. At ganoon din, salamat din na andito sina Ate Jocelyn and Kuya Sandit. Though this is not the time to welcome one another, pero pwede bang tayong lahat ay tumayo at can we embrace one another? At kantayin natin yung, oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Tayo mag-ikot. I can sing you the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. One more time. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you the glory of our King. I love you with the love of the Okay, let's go back now to our seats. Go back to your Hallelujah. Mayroon na 500 na siya share. Okay. So, but praise God for all the opportunities and privilege. Amen? Hallelujah. Isa nga muling palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, ito na. Dadako na po tayo sa salita ng ating Panginoon sa umagang ito. At aking hinihiling na nawa tayo pong lahat ay merong Bibles. Kung sino po ang walang Bibles, marami po tayo sa shelves. Amen? Tayo po ay pumarito sa tahanan ng Panginoon dahil tayo po ay nais natin na siya ay ating maranasan. Amen? Gaya ng ating pagdanas kaninang umaga sa ating pagpupuri, di ba? The best kung talagang naranasan natin ang presensya ng Panginoon. Lalo na sa likod, please bear with me. Alam niyo po, napakaganda din ang magbahagi ng salita ng Panginoon kung ito po ay give and take. Yun bang hindi po madali ang mag-prepare ng Word of God. Kailangan po natin ng prayer, ng fasting, and also study. Tapos matutulog lang tayo. Diba? Napaka-inappropriate. So, makipag-buklat po kayo sa akin sa Book of Hebrews. Lahat po tayo ay mayroong Biblia. Makipag-buklat po kayo sa akin sa Hebrews chapter 10, verse 25. Nakita na po natin? Ayan. Sabi niya dito, basahin ko po sa NLT version, let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan. Palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, O Father God, sa umagang ito, Lord, sa iyong presensya, sa
sa iyong ginawa, Panginoon. At ganun din, Father God, ay amin pong kinukumit sa iyo ang amin pong pag-aaral, pakikinig, Father God. Take complete control, O Lord God. I depend on you, Father God. Hallelujah. Sa akin pong gagawin ito, Panginoon. At nawa, Lord, hallelujah, ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. And I will be just your mouthpiece, O God. Thank you, Lord, sa iyong gagawin sa oras na ito, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen. Ay, napansin po natin, sabi niya dito, ulitin ko po, let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Sabi niya dito, ibig sabihin, I'm a little bit nervous. Iba talaga yung bang hindi dapat ako mag-praise God. Sabi niya dito, so atin pong tema sa umagang ito is that purposes of our meeting together. Tayo po ay narito sa tahanan ng Panginoon, hindi lamang para magpahinga sa atin pong mga trabaho, mga kapatid, but we have purposes and coming together for the Lord. We have purposes and meeting together. Amen? Hallelujah. Meron po tayong, sabi nga ng ating ng ating napag-aralan the last time, na yun bang pag-unahin natin ang Panginoon, hindi po tayo namumuhay sa kabalisahan, kundi tayo po ay merong katagumpayan. Kaya ngayon mga kapatid, tayo din po ay narito bilang mga anak ng Diyos, nagkakaisa, hallelujah, dahil meron po tayong mga layunin. Ibig sabihin, kung atin pong mapapansin mga kapatid, this is not just a mere suggestion, but a command. Do you believe and with me? Is it a command that we, people of God, meeting together for the Lord? Yes. Hallelujah. Kaya dapat ito ay hindi natin isawalang bahala. Dahil isa nga din na sabi ng Panginoon, even in the Mosaic Law or Commandment, it is, sabi niya sa Exodus, and sabi niya, one of the 10 Commandments is that to remember the Sabbath day and to keep it holy. Mga kapatid. And that's the reason why we are here. Dahil meron po tayong mga purposes. Amen? Kaya ang bawat isa sa atin ay merong purposes sa ating pagparito sa tahanan ng Panginoon. Kaya sabihin nga natin sa ating katabi, you have a purpose. Dahil sabi ng Panginoon sa kanyang salita, meron po tayo, we have 6 days. I will try to speak English for the sake of Kuya Sandy. I know how to speak English when it is reading. But in oral, no problem. I can try my best. Okay. Sabi niya dito, that's why the Lord says, even our God, He works for 6 days, and on the 7th day, He has that rest. And even us believers, and even us God's people, we come together, number 1 is to rest from our own activities, so that we have to rest in the presence of God. We meet together for the glory of God. We meet together for a purpose, hallelujah, with one heart, one desire, and one, isang layunin. Sabi nga niya doon, di ba? Mga kapatid. And ganoon din, I believe that our meeting place is that here in the house of the Lord. Kung atin pong makikita sa early church, ang pinagkakatipunan ng mga those believers, they call it synagogue. Or yung sa early church in Acts, we can see that the houses is the meeting place. But we are so blessed today because we have all this place. Hindi lamang mainit, meron pang aircon. Diba? It's so convenient. Convenient to all of us. Dahil kumplito na tayo, hindi gaya ng sinauna. Kaya tayo po ay mapalad, mga kapatid. So if we recognize that our meeting place is the house of the Lord, the temple of the Lord, hallelujah, the place of worship. And we are here, hindi para mag-chismis, hindi para mag-ano ng bawat isa sa atin, but number 1,
1, sabi niya, ang purpose natin, we meet together to sing praises and worship the Lord our God. Makipagbuklat po kayo sa akin sa Colossians chapter 3, verse 16. Sabi niya dito, of course, hindi lamang, it's a privilege na kasama na natin dito na meron pa tayong mga trupa-trupa. Yung bang pag Sunday, alam mo na, nakikita mo na si Ate Alma. Di ba? But we have a main purpose to come here in the house of the Lord, to meet together. Number 1, sabi niya dito, let the message about Christ in all its richness fill your lives, teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing psalms, sabi niya, and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Nakita po natin? Amen. Colossians chapter 3, verse 16. Sabi niya, we meet together for the Lord, hallelujah, to sing praises unto God. Gaya ng ating ginawa kanina, sino po ang naranasan ang presensya ng ating Panginoon? Amen. Diba? Truly, there is joy in the presence of God. Amen. There Hallelujah. is joy and singing unto our God. Amen? Hallelujah. Sino po ang nakaranas dito? Amen. Amen. Sabi din niya sa Ephesians chapter 5, verse 19, sama-samang ipahayag. Sabihin nga natin ang sama-sama. Sama-sama. Ang inyong damdamin sa magitan ng mga salmo. Gaya ni, I praise God for the life of Sister Ginibel. Yun bang, she's a worshiper. Talagang pinaglalaanan niya ang pagparito niya sa tahanan ng Panginoon. Ano? Napansin po natin? Amen. Akala ko hindi. Malakpakan na natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Ronnie. Sabi niya dito, sama-samang ipahayag inyong damdamin sa magitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Yes, we come here to sing praises unto our God, to enjoy His Amen. presence through the songs that we are going to sing. We enjoy in His presence. We are joyfully singing the songs. We are joyfully dance for the Lord. Amen. This is all about singing praises unto God. It's not just about literal singing the song. Even our dancing, even our playing. This is our worship and our praises unto the Lord. Amen. Hallelujah. Dahil sabi niya dito, tayo nagsama-sama. Hallelujah. To sing spiritual songs. Sabi niya, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Kung gayon mga kapatid, kung napapansin po natin, hallelujah, we meet together in the house of the Lord to sing praises and worship our God with a thankful heart. Not a rebellious heart. Not a heart that is unforgiving. But sabi niya dito, with a thankful heart. Ibig sabihin, naranasan na natin ang kabutihan ng Panginoon at tayo na narito mga kapatid para magpuri sa ating Panginoon na may pasasalamat. Amen. Amen po ba? Yes, Lord. Hallelujah. At ganun din sabi niya dito, buong puso, heartily. Gayun pa man, hindi natin mapipigilan ang nangyayari sa ating buhay. Ngayon bang may nangyayari na hindi natin inaasahan? Sabi niya dito, just come to the house of the Lord with a grateful heart. Sabi nga niya, ano ba yung sabi niya doon? Buong puso. Sabi niya, kung nabibigatan man tayo, let us pour out our hearts to God. Buong puso natin ibuhos ang ating puso sa ating Panginoon. Hallelujah. Lalo na sa ating pag-awit. Talaga naman, napakasarap. Yung bang maranasan natin yung kalayaan niya, di ba? Yung kalayaan natin na magpuri. Sino pong dito nakaranas na yung bang malayang nagpupuri sa Panginoon at parang sabi niya, tapos na yun? Yung bang, parang sabi, tapos na? Bitin pa. Bitin, ayun bang, parang gusto mo pa? Di ba? Nagagawa ba natin yung sa ating bahay na mag-isa? Hindi. Kung tayo'y nagkakatipon, mga kapatid, we come together and all these mouths, all of us come together to sing praise. Iba ang dating. Ano po, napapansin po ba ninyo yan? Sabi niya dito, mga kapatid, lamang tayo ay pumarito, sabi niya, na may pusong may pasasalamat. Amen. Yes. Ano man ang dumating sa ating buhay, sabi nga ni Job, it's good or bad time, let's praise God. Hallelujah, for He give and take away. But He knows His plan for us is good.
He give us future and hope. Yes, Amen. Lord. Hallelujah. Kaya napakabuti ang ating Panginoon sa ating buhay. Yun bang, sabi nga ng kanta, rise up and praise Him. Kaya kung tayo naman ay magpuri, andito na nga tayo, isang araw lang, lubos-lubusin na natin. Di ba? Sabi nga ng kanta, rise up and praise Him. Ano ba yan? Rise up and praise Him. He deserves our love. Our praise. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kaya isang araw na nga lang na tayo ay nagsama-sama na magpuri, gawin na natin yung the best natin. Ibigay na natin yung the best natin. Kung natatats tayong itaas ang ating kamay at dapat naman talagang itaas. Dapat itaas. Dahil tayo na ay kanyang pinalaya at pinagpala, kaya narapat na naibalik natin sa kanyang pagpupuri at pasasalamat. Hallelujah. Kasi sabi nga niya, with all our hearts, with all our soul, with all our might. Minsan ilang oras nga lang, isang oras lang. Tapos pagod na ka na. Hindi ba nakakapagod yung mag-wish ko nga ganyan? Tapos pag andito parang gamit na gamit. Di ba napakasarap? Tayo mismo akala natin sa Panginoon, pero tayo yung unang-unang nakakaranas. Tayo yung nakakaranas yung balik ng ating ginagawa para sa Kanya. Is it amen? Amen! Hallelujah! Praise God! Kaya rin ang dapat natin gawin. At dapat din matuto na tayong umawit. Hindi lamang kailangan may projektor. Kung tayo narito sa tahanan ng Panginoon, dapat meron ng paghahanda. Sabi nga niya, with a thankful heart, dapat matuto na rin tayong mag-awit ng mga kanta. Paano tayo makapagpuri kung hindi natin alam yung mga kanta? Naano po ninyo? Kaya pag di mo alam, di ba yung kanta ay, asan na kaya yung chorus na? Tapos the time you sing aloud, you don't know it is verse, then they are singing the chorus. Because we didn't even give time to practice the song for the Lord. Sabi niya, as we come together, then we must have that song for the Lord, to sing praise unto Him. Amen? He deserves our praises. Kung bilangin natin ang ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay, we cannot count the blessings He bestowed for us. Maano ba just one song for the Lord? Kay buti-buti, hindi pa natin alam. Pero kung alam natin, kahit nakapikit na tayo, di ba? Wala, yung bang gaya ni Haring David, wala siyang pakialam kung may tumukot siya sa kanya, as long that he is praising the Lord our God. Amen? At ganoon din tayo mga kapatid, huwag na natin sayangin. Just one time, one day for a week, na ating gagawin ang ating pagtitipon. Kaya ito yung napakahalaga. With a thankful heart, with all our hearts, with all our soul, with all our might. At sabi niya din sabi niya ng Panginoon, that we worship God, tayo sasamba sa Panginoon. Sabi niya sa John 4:24, for God is spirit, so those who worship Him must worship and spirit and truth. Amen? Hindi lamang, it's not just about the song, pero isama natin yung ating espiritu, that He is something sanctified. Sabi niya, ano ba yung sabi niya dito? Nakita po ninyo? Meron po kayong matututunan? Amen. Di ba napakasarap magsugin sa presensya ng Panginoon? Di ba? Sabi niya dito, isama natin lahat-lahat. Wala nang preservation. Preservation ba yung preservation? Preserve. Yes, preserve. Ano ba yung reserve? Di ba itira? Yes. Yung bang ibigay na natin yung the best. No more reservation. Sabi niya, and in spirit and in truth. Paano ba ito? Paano ba pagsamba natin sa ating Panginoon in spirit and in truth? Hallelujah. Yung bang ating will-being, yung ating inner being, our inner self, our soul. Hallelujah. And truth, sabi niya, who the God is to our lives. Gaya ng ating ginawa kanina, you are Yahweh, who is God to us. Sino ba ang ating sinasamba? Kilala ba natin ang ating sinasamba? And we must know who our God is. Nating sinasamba. We know, amen? Hallelujah.
Ay sabi ng kanta kanina, you are the beginning and the end. You are the Alpha and Omega. You are the author and finisher of our faith. You are our Savior. You are our deliverer. You are a beautiful God. You are awesome God. That is the truth about God. Hindi yung yung katang-isip lamang. Dapat base sa kung sino ang ating Diyos. Hallelujah. At kung gusto natin matutunan, makilalang lubusan ang ating sinasamba, it's free. We have the Bible to read. Amen? Hallelujah. At ganun din sabi niya dito, Psalms chapter 33 verse 3, sing a new song of praise to Him, play skillfully on the harp, and sing with joy. Yan. Amen. Ang ganda, oh how beautiful, para namang nalugi. Di ba? Kaya sabi nga niya dito, ibig sabihin, itong I believe, kahit ang aking standard ay hindi pasado, maybe my standard in doing my praising to the Lord is not passing to other people as long I did my best for the Lord. It doesn't matter what others can tell me or what the others can say, but what my God says. So we are to give our best for the Lord. This is the best to play skillfully. And sabi niya dito, sing with joy. Diba? Joyful na joyful. You are singing to the... Para naman tayong ribulto. Nakatayo. At salamat walang ganun dito. Amen? Hallelujah. Ating nararanasan ang presensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya meron tayong kalayaan sa pagpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. We are free to dance. Hallelujah. In the presence of our God. With joy. Sabihin nga natin sa ating katabi, with joy. Ibig sabihin, kung tayo ay bigat na bigat sa ating pagpasok sa tahanan ng Panginoon, listen to me. Minsan, we cannot control everything. At tayo ay bigat na bigat sa pagpasok sa tahanan ng Panginoon. Pero nung kumanta ka na, there is something changed in the atmosphere, yeah? Yes. Diba? Hindi mo namamalayan. Nga ba? Ako na ba ito? Something changed. That is the power of our God. Sabi nga ng ating tema sa taon na ito, praise is a weapon for spiritual warfare. Amen. Just sing with joy to the Lord. Kahit na tayo ay nalulumbay sa ating pagpasok, just sing with joy to the Lord our God. Hallelujah. Let Him do His part. Huwag natin gawin yung kayo kung tayo nalulungkot, kung hindi mo feel kumanta, kumanta pa din. Kung hindi mo feel sumayaw, sumayaw pa rin. Hayaan natin na magtrabaho ang ating Panginoon. Diba? Pero kung tayo na nga nalulungkot, ay nalulungkot ako, ayoko kumanta. Ay wala na talaga. Lugi tayo mga kapatid. Sino ang lugi pag hindi niya ginawa yung the best niya sa Panginoon? Ang Panginoon ba? Yes. Ano ba't andito tayo? Alam niyo din, ako dati, this is my life before, mahilig talaga ako sa yung mga MTV ang tawag doon? Yes, yung mga paliyad-liyad na ganyan, tapos tapagong-pagong na mga ganyan. Diba? Parang masaya kang tinitingnan yon. Pero pagkatapos parang napagod ka din, Diba? Yes. Hindi niya alam eh. Siyempre, all of us, we have our old life. Yes. My old life is that I love singing. But the problem is singing doesn't love me. But praise God, because His grace is sufficient. Yeah? If we do our best for the Lord, hindi lamang, it's not just the atmosphere ang merong pagbabago, even us, na itutuno yung ating tune, mga kapatid. Kaya tingnan mo yon. Pag nanonood ka ng ganon, pagod ka pagkatapos. Pero kung bigat na bigat ka, kumanta ka pa rin, di mo na malayan, ako na ito. Lugi tayo kung tayo pa rin ay mabigat na umuwi. Diba? Tayo na bigat, mabigat man na pumasok, pero dapat sa ating pag-uwi, hindi na tayo nabibigatan. Kailangan na ilabas na natin. Diba? Napagtrabahuan na ng ating Panginoon. We just claim what He did for us. We just renew what He did for us, mga kapatid. Kaya dapat natin gawin. Amen?
Hallelujah. Sabi nga niya dito, with a positive emotion. Sabi niya, with joy. Umiyak ka lang. It doesn't mean that you cry, you don't have the joy. Because the joy is in our hearts, not in our lips, but in our hearts. Amen. Hindi lahat ng tumatawa ay masaya. Hindi rin lahat ng umiiyak ay nalulungkot. Amen. Sila lamang ay talagang malungkot. Pero napalayan na rin. Di ba? Yan, sabi niya, tears of joy. Di ba? Hindi mo na malayan na umiiyak ka na, hindi dahil hindi nasagot yung dalangin mo, hindi dahil hindi nasunod yung gusto mo, kundi dahil binigay na ni Lord. Kaya ibigay na naman natin ang the best para sa Kanya. Kaya tingnan mo, ang mga Pilipino, kahit hindi magandang boses niyan, hating gabi, kumakanta sa karaoke. Dahil magandang endorphin ang ating pag-awit. How much more if we sing the praises to our God? Hallelujah. Merong balik sa bawat isa sa atin. Amen. So we praise God because we are Judah. Amen? Sabi niya, we are God's worshiper. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya walang dapat na narito, pumasok dito na hindi alam kumanta. It doesn't matter that yun. Pero kung medyo naman distraction, medyo pigilan natin saglit. Di ba? But the thing is that it doesn't matter. That matters is our hearts praising our God. Amen. We are just using our lips. Hallelujah. At pangalawa mga kapatid, sabi niya dito, kaya sabi niya dito, that's why we come together to the house of the Lord not to gossip one another or to backbite one another. Amen? Kaya di ba, napakaganda. Alam niyo din kung tayo nagpupuri, walang alangan sa iyong katabi. Isa din yan na factor. Di ba? Meron po tayong confidence. Dahil ang katabi mo ay hindi mo kinatatakutan. Salamat na walang ganun dito. Amen? Amen. Hallelujah. At ang pangalawa, sabi niya dito mga kapatid, sabi niya dito, we meet together to sing praises. Number 2, we meet together to share and care one another. And you know, our presence is the best care to one another. Alam niyo, kahit sabihin mo, I love you sister, hindi mo na ka man nagpapakita. I care for you sister, asan ka na? Malapit na! Hanggang sa, hindi ko na malayan sister, meron akong nakasalubong. Hindi na dumating. Sino po dito ang masasabi niyang care, yung presensya ng bawat isa sa atin? Amen. Di ba kung meron tayong kabigatan, meron akong prayer request, sige, pag-pray natin. What do we feel? Do we feel something? Di ba? Buksan po natin sa Acts, chapter Acts, book of Acts. Tingnan natin dito yung mga early church. Dati ang hirap ng kanilang sitwasyon. Sa mga bahay-bahay lang. Acts chapter 2 verses 42 to 47. Sabi niya dito, all believers devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals. Halika dito. Sabi niya dito. Ibig sabihin, sa ating pag-meet together, gathering together, ay meron talagang kahalagahan. Amen? Hallelujah, napakahalaga. It's an essential. Sabi yata sa English. Essential thing. Acts chapter 2, verse 42 to 47. Sabay-sabay na tayong basahin ang salita ng Panginoon. It's either Tagalog, it's either English. Come on, let's sing. Bingihin natin ang kaaway sa umagang ito. At itaas natin ang ating Panginoon. Come on, let's read together Acts chapter 2 verses 42 to 47. All believers devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship and the sharing in meals. A deep sense of awe came over them all. The apostles performed many miraculous signs and wonders. And all believers met together in one place, shared everything they had. Yan. Nakita po natin yung sabi niya doon. Shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day. We met homes for the Lord's Supper and shared their meals with great joy and generosity.
all the while praising God and enjoying the goodwill of the people. And each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Amen? Ang unang-unang nakikita natin dito mga kapatid, share. They share their spiritual gifts. And there is teaching and preaching. Ito ang una nating nakita. Amen? Kaya sabi niya dito, they devote themselves with the apostles' teaching. Amen? Pag sinabi natin devote, loyal. Tama po ba ang aking translation, Ate Lai? Kapag, sabi niya. At pangalawa, sabi niya dito, they share meals and prayer. Nakita po natin, susundan po ninyo. Amen. At ganoon din sabi niya dito, they shared everything they had. And this, sometimes we can consider the first audience of the Bible, of the Scripture. It does not mean na tayo magbinta rin ng ating mga ari-arian para lamang magpakita na tayo ay nag-care sa bawat isa. Yeah, but if we can do it. But what I mean is that it's not compulsory. Dahil sa panahon na ito ang kinakailangan. Kaya sabi nila, first to consider the audience of the Scripture. Amen? Is it applicable for now? Yes, it is. But it does not mean that it's not literally for us. Amen? But ang kahalagahan dito mga kapatid, ibig sabihin, tayo ay nagkakatipon para malaman natin ang pangangailangan ng bawat isa. Then we can share our help. Amen. Gaya ng may namatayan, we can share some cash. Kung merong birthday, we can share some cake. Yung pagkain din natin, sharing na din yun. Eh kung nagluto ka, walang kumain, paano na i-share? Di ba? Am I correct? Ako, I love eating. At salamat. Kaya sabi ko, hindi naman tayo lumalayo dito. Ano? Di mo, we share meals. Isa din yan as a united body of Christ. Yun nga, tayo nga ay nagkakatipon para magsama-sama, di ba? Ay, dito, prayer. Pray one another. Gaya ng ginagawa natin sa devotional natin. We pray one another. Dahil baka nang hihina na yung kapatid natin ng malalaman, di ba? Am I correct? Amen. Di ba? As we pray together, sabi niya dito, pray. And to prayer, sabi niya dito. And the saints came over them all, and the apostles performed many miracles, signs, and wonders. Yan, meron talagang nangyayari na hindi natin, higit pa sa ating inaasahan, mga kapatid. Kung tayo ay nagkakaisa sa mga bagay-bagay with unity and harmony, pagkakasundo-sundo at pagkakaisa. Amen? Hallelujah. Ito man ay, yun bang we share one another moral, financial, spiritual support. Ayan, especially sa atin pong, ito nga sharing, sabi ko nga kanina, ay sharing na din kung may nagtuturo dito. Tayo din ay devoted sa ating pakikinig gaya ng mga tao dito nakikita natin. Nabasa po natin? Amen. They devote themselves. Hindi yung slowly, pababa ng pababa. Hanggang hindi na malayo, nandito pala ako sa church. Kaya medyo delikado ang medyo malambot na upuan. Hindi rin maganda ang masyadong malamig. Mahihimbing ito. Yes. Devoted na sa kanyang imbis na devoted na sa rason kung bakit narito iba na nangyayari. There is signs and wonders, but for herself alone. But the signs and wonders is doing here, that God is doing, is that for all of us. Amen. Hindi lamang sa isang tao. Sabi nga niya dito, after all, hindi na kailangan magbakaawa, pumarito kayo. Oh, you see? People coming already. That is the signs and wonders. God is doing a miracle without our expectation. Eh, paano kung slowly, signs and wonders, kimat, agrimat. Tapos meron pa, taon si Alma. Nasa harap na ngayon. Punta malo pa. Di ba? Alam niyo na, Tulog sa sopa. Yes. It's unfair. You see these people before, they just meet in the houses. I don't know if they have aircons. Not
not to underestimate what they can do. But what I mean is that for this time, mas maganda, mas marami tayong pribilehyo. And then we just take for granted. Tayo ang lugi, mga kapatid. Amen? So sabi nga niya dito, we are here to share and care for one another. Amen. That is the family of God. For He is the reason why we are here. Bakit pa tayo pumarito? Dahil sa Kanya. Yung tayo sama-samang kumain, maraming prutas, give away, take away. Sabi sa Pinas, take out. Ayaw nila ng take away. Saya, can I take out number 52? Ay, can I take away number 52? What do you mean, ma'am? Take out? Yan ay privilege na lang sa atin. Tayo sama-samang kumain kung may tira. Ako po ay, hindi po ako galit hindi pa ako nanunumba. I'm just stating the fact. Nakikita po natin ang salita ng Panginoon dito. They shared their meals with great joy and generosity. Because na natin ang generosity. Generosity. Siyempre kung isa ka lang daw na nag-signs and wonder, generosity ba yan? Hindi yung generosity. Ano bang tawag doon? Hindi selfish. Kasirulity. Tingnan natin yung kwento ng Acts chapter 20. Alam niyo, if we do that all the time, we are physically present but physically absent. Sinong nakarinig ito sa school? Gaya ni Yukiko. Alam sa Acts chapter 20 verse 7 to 12, basahin na lang po sa ating bahay. Dahil sabi niya, dahil nagmamasi... Ha? You are physically present but mentally absent. Yes. Kaya kung kahit naman andito tayo sa bilang, pero ang ating our spirit and our mind and our soul is not here, then there is another story that we need to deal with. Amen? Sabi, tingnan natin si Yukiko. Anong nangyari sa kanya? Nung nag-preach si Apostol Pablo, siya ay, ano ba yan? Parang lullaby, kailan kaya matapos? Kaya sinasabi, tulog na ako. Kaya na, di ba? Sa Acts chapter 20, verse 7 and 12. Nakatulog siya, at siya'y nalaglag. Paano tayo sa ating pagtulog dito? At walang may gift ng healing. Tingnan natin. But praise God. God is everywhere. Amen. I said again, God is gracious. Amen? Amen. He is doing something good sa ating buhay. Kaya tingnan natin dito. Yun bang kahit tayo pumarito, kung laging ganon, na we cannot involve ourselves, even just simply saying Amen. Alam niyo, pakikibahagi din niyang Amen. Meaning, if we say Amen, we agree. We receive what we heard. We receive what He wants us to receive. Eh kung wala, pagdating natin dito, wala. Diba? Eh sabi niya dito, tinanong natulog siya. Eh di kahit pumaparito pa rin tayo, ibig sabihin, hindi napapalakas yung ating spiritual. Andito nga tayo, pero absent naman tayo. Kaya sabi nga ni gayahin natin ang mga Bereans sa Acts chapter 17. Tingnan natin sila, they are eagerly. Sabihin nga natin sa ating katabi, eagerly. Eagerly listening. They are open-minded. Kung hindi natin naunawaan, then ask God what she's talking about. I cannot understand. Diba? I believe God will hear our prayer. Amen? Amen. Hallelujah. Ay sabi nga niya dito, wag natin sayangin yung ating pagparito ng ganun-ganun lang. Dahil sabi nga niya sa Amos chapter 8 verse 11, there will be short coming, says the sovereign Lord, when I will send a famine on the land, not a famine of bread or water, but of hearing the words of the Lord. Yan, darating din, sabi niya, yung kagutuman ba yan sa Tagalog? Yes. Diba? Pero kung gaya natin ang mga Bereans na ito, they have that excitement. Yun yata sa ibang translation ng eager. Tama po ba ako? Yes, ma'am.
or excitement na matapos? Diba naman yun? I'm excited to start and excited also to finish. Sabi niya, but eagerly they're excited for what we are doing for the Lord. Amen? Especially in listening the word of the Lord our God. Hallelujah. Huwag na natin, para pagdating man ng famine, sabi niya, ay meron na tayo. Na kahit wala na tayong babasahin, ay meron na tayong panangga. Diba? Kahit wala nang ganito. Kaya nung, di ba, nung COVID, nung sa bahay-bahay tayo na walang, ano ba, lockdown? Sino pong nakaranas dito? Who experienced the COVID lockdown? Amen. And who among us start and desire to have fellowship? Amen. Do we desire before? Or salamat naman, hindi ako sasayaw. Salamat na, hindi ako magagamit. Diba? Pero praise God. Di ba noon? Kahit nung sabi na magbukas na tayo, kahit nakamas, talaga naman, di ba? Yung excitement natin na iba talaga ang dating. Gaya nga dito, sabi niya. And sabi niya dito, and all the while praising God and enjoying the goodwill of the people. In each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Ayan. Meron nang nangyayari na hindi pa sa ating inaasahan. Hindi lamang para makunan tayo, kundi meron pang maidadagdag sa ating bilang. So hindi na tayo mahirapan mag-evangelize. Diba? Dahil ang Panginoon na nagbukas ng pintuan para sa kanila. Amen? Hallelujah. Meron pa tayong natutunan. And last but not the least, sabi niya, we meet together as an evidence of our need to other believers. We cannot grow alone. We cannot grow in our faith alone. We meet together is just an evidence that we need one another to exercise the gift that God has given us. Amen? Hallelujah. As a part of the body of Christ, meron po tayong parte. Gaya ng bibig natin, gaya ng buhok natin, hindi pwedeng iwan mo na kitang ulo. Pwede bang gano'n? Magsama tayo mamayang hapon. Pero bang gano'n? Iwan mo na kitang puso. And we will meet this afternoon. Pero bang gano'n? Diba? Manananggal. It's unusual. Sabi niya dito, ito lang nagpapakita. Yes, salvation is individual, but sa ating growth, it's a very big help of one of us as a part of the body of Christ. Ay sabi nga natin dito, our growth in our spiritual life from congregational is vital. Corporately is essential. We cannot grow alone. Sabi nga ng English saying, no man is... Ano bang ibig sabihin nun? Yes! Maging sa ating spiritual na buhay. Pwede bang tayo lang sa kwarto natin? Then we preach ourselves? We teach ourselves? It cannot be. How can we exercise the gift of the Lord without coming together? Amen? Paano natin ma-exercise yung ating pagsayaw? Magsayaw na ako dito, pwede naman. By faith naman. Pwede ba gano'n? Hindi. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12, malapit na ako matapos. Don't worry. Ecclesiastes, baka pagod na sila. Ako'y maawain. Ecclesiastes chapter 4. Sino pong nakakita? Basahin na po natin. I believe this is very familiar to us. Chapter 4, verse 9 to 12. 4, 9 to 12. Two are better than one. Ang dalawa ay Sige nga. mabuti kaysa isa. Basahin po natin. Somebody can read for us, please. Can we? Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone with the fallen, for he hath not another to help him up. Again, if you lie together, then they have hid.
But how can one be warm alone? Yes. And if one prevail against him, two shall withstand him in a threefold cord is not quickly broken. Yes, tingnan natin ito, di ba? Kaya sabi nga natin, example natin lagi, alam mo yung baga? Baga ba yung uling? Uling? Di ba halimbawa tayo, isang example, the charcoal. One is lose the fire. Is my English correct? Is it understandable, Kuya Sandy? For example, one charcoal has no fire, and the other has fire, and if he come with the others, and then he will also, he will also gain fire. Tama ba ang English ko? Yes, something like that. Kung tayo ay halimbawa, tayo ay mahawaan. Kaya sabi niya, ang ating company ay napakahalaga. So if we come together, halimbawa tayo nang hihina, sabi nga niya dito, two are better than one. This is not just about union of husband and wife, especially in the ministry for the Lord. Sabi niya dito, sabi niya, napakahalaga, we help one another succeed. Baka narinig mo yung nais mong narinig mo sa iyong kapatid, di ba? Help one another succeed. Sabi niya, if one person falls, tingnan mo, you see, if we don't feel coming to church and we isolate ourselves, mas lalo tayong mag-i-starve sa ating spiritual. Magkakaroon tayo ng spiritual drought. Yun bang meron tayong, manghihina na nga tayo, ina-isolate pa natin yung ating sarili. But when we come here, tayo ay mahahawaan. Kaya hawa-hawa na to, amen? Hawaan natin yung ating kapatid. Alam niyo, even anointing. Tingnan mo nga si Pedro, dumaan lang, di ba? Dumaan lang siya. How much more if we come together? Sabi niya, kung mahawaan, kung tayo ay nalulungkot, kung andun yung kasama mong palatawa, hindi mo na mamalayan, tumatawa ka na rin. Di ba? Sino nakaranas dito? Amen. Pagpasok niya, tapos kasama niya si Atan, di ba? Hindi lamang tayo dahil tayong lahat ay deserve natin, hallelujah, na nararanasan ng ating kapatid. Kung nararanasan niyang napagpala, nararanasan niyang katagumpayan, makihawa tayo sa ating kapatid na yon. Come together for the Lord, amen? Hallelujah. Dahil sabi nga niya dito, because the other can reach out in help. Paano ka matulungan? Andito kami sa Mulos, andun ka sa Yermasuya. Posible ba yun? Kailangan pang gumastos, Brother Juni. Diba? Ganun pa kailangan pa natin ng ano. Pero kung andito na tayo, we are connected to one another. We are united to one another. Then, it's not hard to help one another. Amen? Hallelujah. Sabi nga niya dito, two people lying close together. Tingnan mo, yung katabi mo, naantok. Hindi mo na malayan, naantok ka na rin. Yeah. Kaya sabi niya dito, lying close together can keep each other warm. Yan yung sabi natin kanina, yung parang uling. Di ba? Damay-damay na. Pero ang kagandahan, ang mga anak ng Diyos na nagkakatipon, damay-damay sa pagpapala ng Panginoon. Amen. Damay-damay sa katagumpayan mula sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Damay-damay sa kagalakan mula sa Panginoon. Amen. Dapat bang ikaw lang? Hindi pwede, di ba? Sabihin na natin sa ating katabi, ikaw lang ba? Ako din. Ako din. Sabihin na natin. Damay-damay na. Hindi lamang ikaw, ako at ako. A person is standing alone can be attacked and defeated. Ayan, kung tayo laging mag-isa, ina-isolate natin yung ating sarili. Di ba, sino kung nakaranas dito ng isang buwan na hindi nag-attend ng gawain? Sige, we share our testimony. Di ba, napakahirap? Yes. Yung isang buwan na hindi tayo lumalabas? Yes. Di ba parang dubli yung bigat? Yes. Hindi dahil sa trabaho, kundi yung there is something in you. There's something in us. Hallelujah. Praise God. Dahil sabi nga niya dito, standing alone can be attacked and defeated. Yan. Pero tayo nagsama-sama. The anointing is, hallelujah, ay sama-sama.
nagkakahawaan na, damay-damay na. Amen. Gusto mo ba yan? Amen. Gusto ba natin yan? Amen. Damay-damay na! Amen. Hindi damay-damay para girahin ang isang kapatid, kundi damay-damay para maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon, Amen. ang kalayaan ng ating Panginoon, Amen. ang katagumpayan mula sa Amen. Panginoon. Ikaw lang ba? Sabihin nga natin ulit sa ating katabi. Ikaw lang ba? Ako din. Sabihin ako din. Yes. Hallelujah. Hindi naman bakit ikaw lang. Siya din ang ating tatay. Amen. He is also our Abba Father. And we have that one Abba Father who alone is seated on the throne of heaven. And we are His people. We are His children. Hallelujah. Take heart. Keep the faith. Hallelujah. We need one another. We cannot stand alone. Especially in times of trouble, we need someone. Pero yung dapat mapagkatiwalaan, sister, iniwan ako. Buti nga sa iyo. Dapat hindi rin gano'n. Di ba? Damay-damay nga. Dapat kasama ka. Sister, I need 500. O, tingnan mo yung testimony ni Ate Herminia. Di ba? Kung wala siyang friend, how come? Mangutang siya pabalik ng Quirino province? It cannot be. Di ba wala na dapat siya dito? Pero kung andito tayo sama-sama, napakaganda. Di ba? Sister, can I borrow 10? Yes, of course. Pero may balik. Magluto ka ng spaghetti, mas mahal pa ang tubo. O spaghetti. Di ba? Pero ang saya naman ay kaiba, di ba? Sino nakaranas dito? Na yung nagbalik, tas nilutuan pa. Di ba? Hindi siya yung nalugi. Si kayo nila lahat. Kayo nila lahat. Sabi, hindi nyo lang alam. Diba? Sabi niya sa 1 Corinthians, chapter ibig sabihin, sabi nga niya dito, if we come together, it's easy to conquer. Because unity is strength. Harmony is strength. And God is the God of order. God is the God of peace. Hallelujah. God is God who is powerful. Sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 12. Please bear with me. Akala ko last na kanina yun, hindi pa pala. 1 Corinthians chapter 12. Pagpunta po kayo sa akin. 25 to 27. Nakita natin dito, mga kapatid, sabi niya, this makes me for harmony. Okay, it's okay also to read the whole chapter, no problem. But we can read specifically the verse 25 to 27. This makes for harmony among the members, so that all the members care for each other. Amen. If one part suffer, all the parts suffer with it. And if one part is honored, all the parts are glad. Hindi yung, sister, ang sakit. Ay, kung gano'n. Hindi gano'n. Sabi niya, all of you together are Christ's body, and each of you is a part of it. Amen? Hallelujah. Here are some parts of God's appointed for the church. Kaya tingnan natin dito, nakikita natin dito, there is a division of labor and variety of spiritual gifts. But we can use this together for the edification of one another. And this is one thing, when we come together, one more thing is that to edify one another. Amen? Yung bang sabi nga ng ating text kanina, tayo narito para magpalakasan sa bawat isa. Hindi para magsiraan, hindi magchismisan, kundi para magpalakasan sa bawat isa. Amen. Hallelujah! Palakasin natin ang ating sarili. Yes, we can encourage ourselves, but to have another people with us is another thing. Diba? Amen. Tama po ba ako? Amen. Diba napakasarap yung sister? Diba? Kasama natin. Kaya sabi niya dito, lahat tayo ay may part dito sa ating, this is the summary, so that we come together with division of labors, because sa ating literal, pisikal na katawan ay mayroong bibig. Para saan ito? Para sa pagmuya, di ba?
Pero lahat pa rin ay sama-sama. Ganon din sa ating spiritual na buhay, mga kapatid. There are varieties of spiritual gifts that as we come together, hallelujah, we need one another so that we can help one another, to edify one another, to help one another grow in our faith. Amen? Hallelujah. And as we come together, sabi nga ng ating nabasa kanina, there is signs and wonders that God is doing. Akala natin walang nangyayari, pero meron. Amen? Hallelujah. Dahil sabi nga niya dito, this will be my last verse for today. Matthew chapter 18 verse 20. Kaya anuman, mga kapatid, just come. We meet together with one purpose. Just for the Lord. Hallelujah. And then do our part. Sabi nga niya, mga kapatid, hallelujah. At tayo sama-sama, we come together to seek the face of our God. Hallelujah. Not just to help and care to one another, especially also, hallelujah, to seek the will of our God. Amen? Sa ating buhay. At ganoon din para maibigay sa atin kung ano ba yung ating maiambag sa kanyang ubasan. Remember this, hallelujah, that God is powerful. He is over all, and He is above all. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya kung anuman, as we come together, see it as a blessing. See it as a victory. Hallelujah. See it, hallelujah, as a encouragement and empowerment to each and every one of us. Because why? Sabi niya sa Matthew chapter 18 verse 20, for where 2 or 3 are gathered together in His name, He is there in the midst of them. Kaya anuman ang ating kalagayan, only God knows in you, kung ano ang ating kalagayan, just come here. Hallelujah. Sabi nga niya, how much more? Ang bilang niya, sinabi niya dito ay 2 or 3. How much more if 20? How much more if more, di ba? Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga ng kanta, we're together again, just praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in the store. We're together again, just praising the Lord. So this is the question I will leave us today. As we come together in the house of the Lord, what we can do for the Lord, or what the Lord can do for me. What I can do for the church, or what the church can do for me. What other people can do for me, or else what I can do for other people. Because sabi nga natin kanina, as we come together, He is in the midst of us. Hallelujah. So nawa, meron po tayong matutunan sa wagang ito. Tayo magpasalamat sa ginawa ng ating Panginoon dahil sa lahat ng ito ay meron po tayong kalayaan sa ating pagkakatipon. Meron po tayong pagkakataon sa ating pagkakatipon. Hindi kagaya ng mga ibang bansa na meron silang mga, mga bawat silang nagkakatipon. Pero dito sa Cyprus ay napakaganda. Amen? Tayo nga po lahat ay tumayo at awitin natin muli ito. For He is the reason indeed why we are here, that He is our Yahweh. Awitin nga natin muli ito. Kaya I request all the music team as we come. This will be our last song before our closing prayer. Hallelujah. Tayo nga po lahat. Lahat po tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Ganito naman ang nararapat. Hallelujah. Can we sing one more time this song? Kamon lahat po tayo, lumawas tayo sa ating mga upuan. Dito natin ipakita yung ating pasasalamat sa ating Panginoon. That something good happens to our lives today.
Hallelujah. That as we come out in this room, we will never be the same again, but we are new. Hallelujah, in the name of Jesus. So come on, ngayon pa lang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Lumabas tayo sa ating mga komportable upuan.
Father God. Thank you, Lord, hallelujah, for the empowering of your word to your people, Father God. Inyo pong nalalaman ang kalagayan ng bawat